Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Paghanga, yon ang kadalasang unang nararamdaman ng mga kabataan sa kapwa nila kapag nagugustuhan nila ang ugali, pisikal na anyo at katalinuhan. Minsan, ang paghanga ay napagkakamalang true love. Kagaya ko na minsan ay halos makipagpatayan para lang mapasa akin ang lalaking tinitibok ng aking puso. Hindi ko nga lang akalain na may tao ng muntik nang mapahamak nang dahil sa aking kapangahasan. Hindi naman po talaga ako masamang tao, Miss Winnie. May mga pagkakamali lang akong nagawa dahil sa padalos-dalos na desisyon na dapat sana ay ilang beses kong pinag-isipan bago ko yun gawin. Ako nga po pala si Trina, 32 years old sa kasalukuyan. Para lubos niyong maintindihan ang aking mga hugot na wika ng mga kabataan ngayon, ay ikukwento ko sa inyo ang aking nakaraan. Noong ako'y 19 anyos pa lamang. Jared, mahal kita! Ano? Naririnig mo ba yung sarili mo, Trina? Bakit? May masama ba sa sinabi ko? Totoo naman na mahal kita. Wala akong ibang gustong makasama kundi ikaw lang, Jared. Trina, magtapat ka nga sa akin. Ikaw ba nagpapakalat ng balitang magkasintahan tayong dalawa? Oo, anong masama doon? Pareho tayong single, hindi na rin naman minor de edad para kailanganin pa ang consent ng ibang tao para makapagjowa. Hindi mo dapat ginawa yun, Trina. Alam mo naman na dinidiskartehan ko si Monique eh. Kapag nalaman niyang inaangkin mo akong boyfriend, siguradong mati-turn off sa akin ang babaeng gusto ko. Monique na naman, hindi ka ba nagsasawa? Ilang beses ka nang binasted ng bruhildang babaeng yun, hindi ba? Bakit kailangan mong ipilit sa kanyang hindi niya naman gusto? Nahihibang ka na ba? Ikaw ba, Trina? Kailan ka titigil sa kahibangan mo? Magkaibigan ng mga pamilya natin. Itinuring kitang nakababatang kapatid. Pero bakit hindi ka pa makontento sa pagtingin kaya ko lang na ibigay sa'yo? Kasi nga mahal kita. Hindi ka ba nakakaintindi? Hindi ko kayang makita na may mahal kang iba. Tsaka hindi ka niya pinapansin, Jared. Pakiusap, sa akin ka na lang. Hindi mo mararanasan ang sakit na pambabaliwala niya sa'yo. Wala akong pakialam. Tinabig ng binata ang kamay ko, tsaka niya ako walang habas na iniwan. Marahil nakilala ko ni Jared bilang spoiled brat. Pero kaya ko namang magpakabait eh. Kahit sinanay ako ng aking mga magulang na nakukuha ang lahat ng gusto, palibhasa nga nag-iisang anak lamang ako. Hindi naman kami nabibilang sa pinakamayaman, pero may kaya ang pamilya namin. May sariling bakery si mama sa bayan. Si papa naman isang abogado. Umiyak ako at hindi na pinansin pa ang nanghuhusgang tingin ng mga kapwa ko estudyanteng nakatingin sa akin. Karamihan sa kanila pinariringgan ako. Malandi, walang delikadesa, desperada. Halos lahat na yata ng masasakit na mga salita natanggap ko na. Pero baliwala lahat sa akin yun. Ang mahalaga lang, makuha ko ang gusto ko. Nagpupunas na ako ng aking mga luha nang may mahihinang tapik akong naramdaman sa aking balikat. Lumingon ako at nakita ang nag-aalalang si Monique. Bakas sa magandang mukha ng dalaga ang simpatsya sa akin. Trina, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Monique. Huwag mo na akong alalahanin pa. Hindi ba sinabi ko naman sa'yo na kapag may problema ka, nakahanda akong makinig? Sige na, magkwento ka na. Family problem lang. Maayos ko rin to. Pagkakaila ko, ito ang isa sa problema ko kay Monique. Maganda na nga, sikat pa sa campus, matalino, mayaman, anak ng may-ari ng mismong universidad kung saan ako nag-aaral. Ubod pa ng baitang babae. Walang estudyante sa buong campus ang hindi nasilayan ng kanyang magagandang ngiti. Isa sa mga katangian na kinahuhumalingan ng kababata kong si Jared sa kanya. Well, kung family problem yan, wala naman sigurong hindi nadadaan sa maayos na usapan, Trina. Lapitan mo ang mama at papa mo. Sabihin mo sa kanila kung anong problema. Mag-open up ka sa kanila. Maybe kaya lang kayo hindi nagkakaintindihan dahil may mga bagay sila na ginagawa na hindi mo gusto. Pero yun ang nakikita nilang paraan para disiplinahin ka. Bakit ba ang bait mo sa akin? Panay pang lapit mo kahit mas mababa lang ako sa'yo. Kailangan ba may basihan ng isang tao para pwede siyang lapitan? Alam mo, Trina, kahit taong grasa, kakaibiganin ko as long as may mabuti siyang hangarin. May takot siya sa Panginoon.
Hindi kailangan na mamili tayo ng mga taong lalapitan lang natin. Dahil ang Panginoon, hindi niya pinipilit ang kanyang mga anak. Lahat minamahal niya. Duda ako dyan, kasi kung mahal niya ang lahat ng anak niya, dapat walang nalulungkot ngayon, walang nasasaktan, walang nakakaramdam ng mga negatibong emosyon kagaya ng galit, selos at puot. Mali ka dyan, Trina. Ang mga taong nakakaranas ngayon ng sakit, sinusubok sila ng Panginoon kung hanggang saan ang katatagan nila, pero hindi sila kailanman pinabayaan. O paano, mauna na ako sa'yo ha, may klase pa ako eh. Hindi ako umimik nang tumayo na siya at iniwan ako. Oo, natawag ko nga siyang Bruhilda kanina dahil naiinis ako sa kanya. Wala naman talaga akong problema sa pamilya eh. Hindi ko lang magawang sabihin sa kanya na siya ang dahilan ng pag-iyak ko, na nagsiselos ako dahil siya pa ang naging karibal ko sa puso ni Jared. Inalis ko kagad ang lahat ng alalahanin sa isipan ko. May pasok pa kasi ko eh at ayokong makantsawan na naman ng mga kaklase ko. Nagmadali ako sa pagpunta sa school building namin nang mamataan ko sina Jared at Monique na nag-uusap sa isang sulok ng koridor. Malapit nang magsimula ang klase ko pero hindi ko maiwasang maintriga sa kung ano man ang pinag-uusapan nila. Siguro nga sinasaktan ko na ang sarili ko pero kailangan kong marinig ang mga sasabihin ni Monique nang sa gayon maipamukha ko kay Jared na ako lang ang babaeng nararapat sa kanya. Kailan mo ba talaga ako sasagutin, Monique? Ilang beses na ako nanunuyo sa'yo pero palaging walang nangyayari. Sana naman, pagbigyan mo na ako sa hiling ko. Be my girlfriend. Mamahalin kita ng totoo. Jared, marami pa akong obligasyon sa pamilya ko eh. Kailangan ko pang magtapos ng pag-aaral. Ako lang ang inaasahan nila na magmamana ng lahat ng negosyo namin eh. Kung isisingit ko ang pakikipagrelasyon, baka makagulo lang yun sa lahat ng plano ng mga magulang ko. Nakahanda akong maghintay, Monique. Kahit kailan pa yan. Kahit tumanda pa ako, nakahanda akong hintayin ka. Mahal na mahal kita. Mahal din naman kita, Jared eh. Pero sana intindihin mo ko. Hindi ko pa kayang i-entertain sa ngayon ang pakikipagrelasyon eh. Okay na sa akin ang magkaibigan lang muna tayo. Tatanggapin ko ang sinabi mo. Pero hindi ko hahayaang may ibang lalaking lalapit sa'yo. Ako lang, Monique. Akin ka lang. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang niyakap ni Jared ang dalaga. Ni hindi man lang umangal si Monique. Sa halip, yumakap pa siya ng mahigpit. Tila ba hindi man lang sila nakakaramdam ng takot kung may makakita man sa kanila o kung pag-usapan sila ng mga tao. Kung kanina ay mahapdi lang, ngayon pakiramdam ko pinasabog na nila ang puso ko. Sobrang sakit ng nasaksihan ko ngayon. Mukhang ako na lang ang umaasa sa wala. Sa halip na pumasok ako sa klase, bumuelta ako palabas ng school campus. Pinara ko ang pinakaunang taxi na dumaan sa aking harapan at nagmamadaling sumakay. Sa bahay ni Tito Nicanor ako nagtungo. Minsan lang magpunta sa tahanan niya ang aking mga magulang. Hindi kasi nila gusto ang paraan ng paghahanap buhay ng aking tiyuhin. Kilala si Tito Nicanor dito sa kanilang lugar bilang si Mang Canor. Siya ang takbuhan ng mga taong maraming gustong malaman tungkol sa espiritualidad at kababalaghan. Isang paranormal expert, medium expert, albularyo, antingero, may kakayahan at kaalaman sa witchcraft o mahikang itim. Tuwang-tuwa ang matanda nang dumating ako sa bahay niya. Trina, iha, kumusta? Salamat naman at nadalaw mo ko. Abay minsan na lang kayo mapagawi dito ha? Kaso, hindi ba't may pasok ka? Hindi na po ako pumasok sa natitira kong klase, Tito eh. Naisip ko lang pong pumasyal dito. Pumasyal nga lang ba? O gusto mong may mapaghingahan? Tito. Kilala kita, iha. Alam ko na ang hilatsya niyang pagmumukha mo. Pamilyar na sa isipan ko kung masaya ka, nalulungkot o may dinaramdam. Sige na, hayaan mo na. Hindi naman ako tsismoso eh. Lalong hindi kita isusumbong sa mama at papa mo. Ano ba ang problema? Si Jared po, Tito. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa ginawa kong pagtatapat kay Jared. Wala akong nilihim kay Tito dahil alam ko na hindi niya ako huhusgahan. Ganon din naman ang mga magulang ko eh. Pero iba kasi kapag si Tito na ang kausap ko, hindi ako nahihiya sa kanya.
Loko pala ang Jared na yan kung ganun. Hayaan mo, bibigyan natin siya ng leksyon na hindi niya kailanman makakalimutan. Sabihin mo nga ngayon, Iha, ano ba ang mga katangian ni Monique para kahumalingan siya ng husto ni Jared? Maganda po si Monique, Tito. Mabait, matalino, sikat pa sa campus dahil bukod sa mayaman, siya pa ang nag-iisang anak ng may-ari ng university kung saan ako nag-aaral. Mukhang nasa kanya na nga ang lahat, Iha. Alam mo, pwede nating imaniobra ang mga bagay-bagay. Bakit po, Tito? May plano ka? Depende kung sasang-ayunan mo ang mga binabala ko. Sabihin mo na po para alam ko. Alam niyo namang ayokong nabibigla, hindi ba? Siya. Halika na sa aking opisina. Sumunod ako kay Tito nang pumasok siya sa kanyang sinasabing opisina. Dito nakalagay ang mga kagamitan niya sa panghuhula, pakikipag-usap sa mga namayapa na, Ouija board, mga kagamitan sa pangungulam at mga samot-saring agimat. Naupo ako sa nakalapag ng monoblock chair. Pinagmasdan ko ang malaking hugis bituing nakaguhit sa malapad at kulay itim na sementadong sahig. May nakatayo ng mga kandila sa bawat sulok ng bituin. Naupo si Tito sa gitna ng bituin at binuklat ang itim niyang may kakapalang libro. Iha, ano ang buong pangalan ng babaeng pinagseselosan mo? Monique po, Monique Salazar. May litrato ka ba? Saglit lang po. Kinuha ko ang aking cellphone at nag-search sa mga social media accounts. Nang may makuha kong larawan ng babae, ipinakita ko yon kay Tito. Mukhang ang Diyosa. Teka, may printer dun sa study room. I-print mo ang larawang yan at isulat mo ang buong pangalan saka mo ibigay sa akin. Sige po, Tito. Sandali lang po. Isang kopya lang ha, Iha? Sure po. Salamat, Tito. Dali-dali kong ginawa ang pinag-uutos niya. Nang makumpleto na ang mga detalye, bumalik ako kagad sa opisina ni Tito at naubutan ko siyang may inuusal na mga salitang tanging siya lang ang may kakayahang bumigkas. Iha, pakilapag ang larawang yan sa loob ng bituin. Sambitin mo ang parusang gusto mong mangyari sa lalaking nagugustuhan mo. Teka, Tito, nagkakamali kayo. Si Monique ang gusto kong parusahan, hindi si Jared. Pero Iha, si Jared ang dahilan ng sama ng loob mo. Minsan, kailangan nating isakripisyo ang lahat kahit ang mga taong mahal natin nang sa gayon, malaman natin kung tama ba o mali ang paniniwala natin sa mga bagay-bagay. Ayoko pong masaktan si Jared, Tito. Hindi masasaktan si Jared sa gagawin ko, Iha. Huwag kang mag-alala. Siya ang bibigyan natin ng leksyon, kaya kailangan mo siyang gawing kabayaran sa gagawin nating orasyon. Hindi iepekto ang ating gagawin na kulam kung walang ibabayad na mahalaga sa atin. Tama pa bang gagawin natin, Tito? Magiging okay din ang lahat. Huwag kang mag-alala, Iha. Magtiwala ka lang sa akin. Sa bandang huli, wala akong nagawa kundi ang hayaan na lamang si Tito na basahan ng orasyon ng larawan ni Monique. Nagtataka lang ako dahil nababanggit din niya ang buong pangalan ni Jared. Kabado man, lihim ko na lang na ipinagdasal na sana maging maayos din ang lahat. Kapag nagawa niyo po ba ang orasyon na ito, magugustuhan na ako ni Jared, Tito? Sobra pa sa pagkagusto, Iha. Pero ang magiging kapalit nito, ang paglaho naman ng kagandahan ni Monique. Sa puntong ito, masusubok na ang katapatan ni Jared. Kung talagang tapat ba ang pagmamahal niya o pinaglalaruan niya lang ang damdamin ng mga babaeng nasa paligid niya. Alam kong tapat at mapagmahal si Jared, Tito. Kilala ko na siya simula pa pagkabata. Oras na pumangit si Monique, mababaling na sa akin ang pagtingin niya. Ang tanong, magiging masaya ka ba? Sigurado po ako, Tito. Kapag minahal ako ni Jared, ako na ang magiging pinakamasayang babae sa buong mundo. Tingnan natin. Sana, hindi ka magsisi sa mga magiging desisyon mo. Malas lang po ni Monique at ako ang kinalaban niya. Wala siyang panama sa tindi ng pagsiselos ko, no? Matindi pa sa bagsik ng bagyo. 3 araw ang lumipas, nabalitaan namin sa buong campus na nagkasakit raw ng malubha si Monique. Kinabahan ako.
Hindi ko man nais na itanggi. Alam ko naman na may kinalaman ako sa pagkakasakit ni Monique. Pero hindi lang ako nagpapahalata sa takot na baka mapagbintangan nila ako. Trina! Trina! Oh, Jared! Bakit? Si Monique nasa ospital. Malubha ang kalagayan. Pwede mo ba ako samahan? Kailangan ko siya makita eh. Ano? May klase pa ako, Jared eh. Pasensya na. Kung gusto mo, ikaw na lang ang dumalaw sa kanya. Pupunta din naman ako kapag may libre akong oras. Saglit lang naman, Trina. Sige na. Marami ka namang kaibigan ah. Bakit ako bang kailangan mong abalahin? Pwede ba, Jared, tama ng plastikan? Alam mong nagtapat ako ng pagmamahal ko sa'yo. Isinugal ko ang pangalan ko at kahihiyan pero naging manhid ka sa lahat ng bagay na yon. Tapos ngayon isasama mo ako sa pagdalaw sa babaeng yon? Nag-aalala kasi ko ng sobra sa kanya, Trina. Saka wala naman ako ibang pinagkakatiwalaan kundi ikaw lang eh. Kaya sana naman, pakinggan mo ko. Kita ko sa mukha ni Jared na nag-aalala talaga siya sa dalaga. Hindi ko naman masabi na ayoko dahil nahihirapan akong tanggihan siya. Tawagin na akong tanga ng lahat pero kahit alam kong sa karibal ko kami pupunta, sumama ako sa kanya. Nadatnan namin si Monique na kasalukuyang ginagamot ng mga doktor ang muka. Inaasahan ko na ang pangyayaring ito pero nagkunwari akong nagulat. Nagimbal naman si Jared at hindi kagad nakapagsalita. Diyos ko! Anong nangyari sa mukha mo, Monique? Nagsimula lang ito sa lagnat, Trina. Ewan ko ba, noong una akala ko chickenpox lang eh. Pero habang tumatagal, lumalaki at namamagana ng husto hanggang sa magsugat at magkaroon na ng nana. Ano raw ba ang pinagmulan? May sinabi na ba ang doktor? Wala pang findings eh. Hindi pa masabi ng doktor ang eksaktong karamdaman ko. Pero Monique, nagbago ang mukha mo. Parang nasunog. Gagaling pa rin naman daw ito, Jared. Huwag kang mag-alala. Ang mabuti pa, pupunta muna ako sa kantin. Bibili ko lang kayo ng makakain. Sige, salamat. Nang makaalis si Jared sa kwarto ng kinaroroonan ni Monique, napahinga ko ng maluwag. Pakiwari ko may nagbago sa pakikitungo ni Jared. Bigla siyang nanlamig at animo ayaw nang magtagal sa iisang lugar kasama si Monique. Dahil wala pa ang mga magulang niya na saglit na nagpaalam sa amin, naisipan kong bantayan na lang muna ang dalaga. Ako muna ang nag-asikaso sa kanya. Habang ginagawa ko yun, panay naman ang kwento sa akin ng dalaga. Ang totoo niyan, Trina, marami pa akong pangarap sa buhay eh. Hindi naman siguro lingid sa iyong kaalaman na nag-iisang anak lang ako, tapos may edad na ang mga magulang ko. Hindi ko naman sila pwedeng basta na lang pabayaan. Kawawa naman sila. Tama ka naman, Monique. Pero masaya ka ba sa ginagawa mo? Halos nasa iyo ng lahat maliban lang sa love life. Wala ka bang balak na mag-boyfriend? Wala bang nagpaparamdam sa'yo? Ang totoo meron, Trina. Isa na sa kanilang kaibigan mo, si Jared. Gusto mo ba siya? Mabait si Jared, matalino din at masipag. Ilang beses nang nanligaw sa akin si Jared eh, pero hindi ko siya masagot-sagot eh. Oo nga, mabait naman siya, pero naiisip ko baka kailangan ko pang unahin na munang obligasyon ko sa aking pamilya bago ko pumasok sa relasyon. Ayokong magsisi sa huli, Trina eh. Ang pagmamahal hindi yan paligsahan, hindi minamadali. Makakapaghintay ito ng mahabang panahon. Parang ang dami mong alam sa buhay, no? Tapos hindi ka pa natataranta sa kabila ng katotohanan na nahihirapan ka na sa sitwasyon mo ngayon. Wala naman akong karapatang magreklamo eh. Alam mo kasi, sabi ng mga magulang ko, bago pa man tayo isinilang dito sa mundo, pumirma na raw tayo ng kontrata. Yung tinatawag nilang soul contract, kung saan tayong pumipili ng landas na tatahakin natin oras na narito na tayo sa mundo. Nakasulat ang lahat ng yon sa ating palad. Tayo ang pumili ng magiging kapalaran natin. Hindi ito parusa para sa akin, kundi parte ng pagiging tao natin. Parte ng pag-grow at pag-improve ng ating pagkatao. Sa bawat pagsubok na pinagdadaanan natin, natututo tayo. Ganun ba? Napaka-selfish ko pala kung ganun. Bakit mo naman nasabi? May ginawa ka bang mali sa kapwa? Wala naman, Monique.
Ang sa akin lang, ikaw na nga ang biniyayaan ng halos lahat ng magagandang bagay sa mundo, nananatili ka pang mapagkumbaba. Ano pang karapatan kong magreklamo sa lahat ng bagay at biyayang natatanggap ko? Bata ka pa naman, Trina. Marami ka pang pagdaraanan. Payo ko lang sa'yo, lahat ng maranasan mo, mga suliranin o kung ano paman, dapat manatili kang mabait at mapagkumbaba sa kapwa. Napangiti ako sa lahat ng sinabi sa akin ni Monique. Ewan ko ba, biglang gumaan ang pakiramdam ko sa kanya. Naglaho ang panibugho at inggit na madalas kong nararamdaman sa tuwing nakikita ko siya. Gayunpaman, ngayon ko lang nakausap ng masinsinan si Monique. Siguro hindi tamang makipaglapit na ako sa kanya ng tuluyan. Pwede pang magbago ang pakikitungo niya sa akin oras na gumaling siya. Pwede pang bumalik ang pagiging loner ko oras na bumalik kami sa eskwelahan. Kung gaano kadali niya akong napangiti, siya namang pagkawala ng saya sa mukha ko dahil sa pagsagi ng alalahaning yon. Monique, pasensya ka na ha, pero kailangan ko nang umalis eh. Teka, hindi mo ba hihintayin si Jared? Hindi na siguro, may klase pa kasi ko eh. Maaga pa naman kaya alam kong makakaabot pa ako. Sige, ikaw ang bahala. Pasensya na sa abala ha. Ingat ka. Ikaw din, pagaling ka. Tinapik ko ang balikat niya at tinanggal ang pilit ng ngiting nakapaskil sa aking labi nang makatalikod na ako sa kanya. Hindi ako dapat makampante. Baka kasi pinasasakay lang ako ni Monique at may nalalaman siya sa ginagawa ko. Ayokong mabuking sa kahit na anong galaw ko dahil lalabas ang totoong ginawa ko. Palabas na ako sa ospital nang makasalubong ko si Jared. Trina, saan ka pupunta? May pasok pa ako eh. Kailangan ko nang bumalik. Sana maintindihan mo ko. Sayang, may binili pa naman sana akong snacks para sa ating tatlo. Hindi na, okay na ako. Sige, aalis na ako ha. Sige. Nang mga sumunod na araw, nakapasok na rin naman si Monique sa school. Kaso lang napansin ko, may nagbago sa kanya. Panayang pagtatakip ni Monique ng kanyang muka. Hindi na maihiwalay ang scarf at shade sa kanyang mga mata. Hindi na rin siya gaanong bumabati sa mga taong nakakasalubong niya. Dati, taas noo at kampante siyang nakikipag-usap sa halos lahat ng taong nakakatagpo niya sa daan. Pinagmamasdan ko siya ng isang grupo ng mga malditang babae ang lumapit kay Monique at namewang ang babae. Nakita kong dinuro-duro siya tsaka biglang hinablot ang nakatakip na scarf sa kanyang muka. Napasinghap ako nang makita ang nakakahindik na nangyari sa kanyang balat. Puro sugat at animo nagiging kalyo. Bakit niyo ginawa yon? Alam niyo naman siguro na nananahimik ako rito. Angal ng dalaga. Sa halip na pakinggan ay pinagtawanan siya ng mga babae, ngunit lumapit si Jared at pinatigil sila sa panglalait. Hindi ko alam kung anong sinabi ni Jared at nagawa niyang paalisin ng mga bulis. Para mas marinig silang dalawa, naisip kong maglakad palapit at nagkunwaring hindi sila nakikita. Tutal hindi pa naman nila ako napapansin eh. Monique, bakit kasi pumasok ka pa sa school? Alam mo naman na marami kong lessons na kailangang habulin, hindi ba? Kahit na, alam mo na makikita nila ang mukha mo. Paano mo ipapaliwanag yan? Na basta na lang tumubo sa mukha mo na walang findings? Hindi hihinto ang buhay ko dahil lang sa may deprensya ako. May mga obligasyon ako sa pamilya ko, Jared. Hindi ikaw ang makakapigil nun. Naririnig mo ba ang sarili mo? Hindi ka na maganda, Monique. Hanggat nandito ka, patuloy ka lang nilang kukutsain at aapihin. Kahit pa ikaw ang anak ng may-ari ng eskwelahan na to. Kahit anak nga ako ng may-ari ng university na to, hindi ko pinapayagan ng mga magulang ko na itrato nila akong prinsesa. Mas magiging masaya ako kung gagalaw ako na kapantay ang ibang estudyante. Ngayon kung naiirita ka sa mukha ko, pwede ka nang lumayo. Abat! Naalarma ako nang makitang sinamaan ni Jared ng tingin si Monique. Ibang-ibang pinakita niyang ugali ngayon. May halong panghuhusga, naglaho na ang paghanga at pagmamahal. Ako naman, aminadong selos na selos sa dati ay pagkahumaling ni Jared kay Monique. Pero inatake ko ng matinding konsensya nang makitang sasaktan siya ni Jared nang dahil lang sa nagbago ang itsura ng dalaga. Nanliit ako sa aking sarili.
Hindi ko akalaing magagawa ko ang mga bagay na ito nang dahil lang sa selos. Kaagad akong pumagitna sa kanilang dalawa. Ano na naman ang ibig sabihin nito, Jared? Huwag mo namang sasaktan si Monique. Umalis ka na, Trina. Huwag mo kaming pinakikialaman. May mahalaga kaming pinag-uusapan ng babaeng to. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit bigla kang nagbago? Sinabi mo na mahal mo si Monique. So ano to? Oo, minahal ko si Monique. Halos magmukha akong aso sa kakasunod sa kanya pero walang nangyayari. Tapos ngayon wala na sa kanyang ganda. Sa kanya ako didikitan? Ano to, lukuhan? Parang napakababaw naman yata ng rason mo, Jared. Hindi porke may nangyari sa itsura ni Monique, hindi na siya maganda. Tignan mo nga yung sarili mo. Nararamdaman kong gustong magwala ni Jared ng mga sandaling yun, kaso hindi niya magawa. Pinalilibutan na kasi kami ng iba pang mga estudyante, kaya umatras siya at ibinalik ang maamo niyang muka. Ako naman, hindi ko alam kung bakit nagawa kong kampihan si Monique. Hindi ko naiwasang taasan ng boses si Jared, gayong siya naman itong gusto ko. Pero bakit hindi ako masaya? Dala ng matinding frustration, muli akong nagpunta sa bahay ni Tito. Tinawagan ko siya para hindi na muna umalis sakali man na may lakad siya. Mahalaga kasi ang sasabihin ko sa kanya. Tito, nandito na po ako. Oh, Iha. Hindi ko akalaing mas mapapaaga ang pagpunta mo dito kaysa sa inaasahan. Inaasahan niyo na darating ako? Oo naman, kasi kilala kita. Alam kong mapag-obserba kang bata at hindi ka masama. Minsan, may nasasabi o nagagawa ka lang dulot ng kawalan mo ng kontrol sa sitwasyon. Nadadarang ka ng galit. Hindi ka nakakapag-isip ng tama. Paano niyo po nalaman ang lahat ng yun? Lumaki ka man sa piling ng mama at papa mo, madalas ka naman nilang ikwento sa akin sa telepono. Kahit hindi tayo palaging nagkikita. Kabisado ko na ang ugali mo, Iha. Spoiled brat ka, pero hindi salbahe. Tito, nakukonsensya po kasi ako sa pinagawa ko sa inyo. Nakikita ko kung paano kinakawawa ng ibang tao si Monique. Hindi naman po yun ang gusto ko. Ang nais ko lang naman, malamangan ang kagandahan ni Monique nang sa gayon mabaling sa akin ang pansin ni Jared. Bakit? Hindi ba sang-ayon sa'yo ang nangyayari? Pangit na si Monique. Ilang araw mula ngayon, ibabaling na ni Jared ang kanyang pagtingin sa'yo. Ewan ko po, Tito. Sa halip na mag-celebrate, parang hindi ako masaya. Naaawa ako sa kanya, lalo na't nakikita kong pinagkakaisahan siya ng iba. Alam ko naman na walang gusto sa akin si Jared, pero hindi naman mapang-api sa akin ng ibang tao. Mabilis kang matuto, Iha. Kaso lang, pasensya na. Hindi pa tapos ang orasyon na ikinabit ko kay Monique, kaya magtitiis pa siya ng medyo matagal. Nakagat ko ang pang-ibaba kong labi nang marinig ang sinabi sa akin ni Tito. Mukhang matagal-tagal ko ring iindahin ang konsensya dito sa puso ko. Naging padalos-dalos ako sa aking mga desisyon, gayong sa maikling panahon na nakilala ko si Monique, napagtanto ko kung gaano siya kabait. Trina, Iha, huwag kang mag-alala. Hindi malalagay sa peligro ang buhay ni Monique. Marahil, hindi mo pa napapagtanto ang aral na sinasabi kong matututunan mo sa puntong ito. Pero alam kong balang araw, malalaman mo din kung ano ang nais kong ipahiwatig sa'yo. Ano po bang dapat kong gawin sa ngayon, Tito? Hindi naman pwedeng hayaan ko na lang na magdusa si Monique. Alam kong ako ang nagtulak para maging miserable ang kalagayan niya. Pero hindi naman po ako papayag na apihin na lang siya ng kung sino. Ipagtanggol mo na lang siya laban sa mga mapanghusgang tao, Iha. Huwag mong hahayaang pagbuhatan siya ng kamay ni Numan. Kaya nga kita tinanong kung sigurado ka na ba sa desisyon mong ipakulam si Monique, hindi ba? Ang mga taong kagaya niya, hindi matatanggihan ang kapalaran niya magdusa. Pero kalaunan, maglalaho din ang dahilan ng pagiging miserable ng buhay niya. Manunumbalik ang dati niyang ganda. Magtiwala na lang tayo. Sana nga po, Tito. At nakikiusap po sana ako. Huwag niyo nang mabanggit kina mama at papa ang mga ginawa ko, ha? Oo naman. Walang problema.
Nagsisisi po talaga ako sa ginawa ko. Oo nga't naiinis ako sa kanya nang makitang lalapit-lapit sa kanya si Jared. Nagselos ako, pero kahit kailan, napagtanto kong hindi naman siya naging masama sa akin eh. Ganyan talaga, Iha. Minsan, malalaman lang natin ang halaga ng isang tao kapag nagsisi na tayo, kapag nagkasala na. Gusto ko mang magtaka kung bakit parang hindi man lang nag-aalala si Tito sa ginawa namin kay Monique, nagtiwala pa rin ako sa kanya. Ilang beses na rin kasi niyang nagawa ang ganitong klaseng orasyon. Alam kong masama, pero hindi naman yun ginagawa ni Tito kapag hindi talaga kailangan. Lalo na kapag ang pag-uusapan ay ang pagkonsinti sa kagagahan ko. Kahit kailan, hindi nila ako hinayaan na gumawa ng masama. Ngayon lang, kahit nahihirapan akong hulaan kung anong aral ba ang lilitaw sa huli na magiging dahilan para maging matino ako. Pauwi na ako at nakasakay na sa jeep nang hindi sinasadyang huminto kami sa isang kalye malapit sa eskwelahan namin. Hindi ko alam kung sinadya ba ng pagkakataon ang nangyari dahil namataan ko si Jared na may kausap sa madilim na bahagi ng kalsada. Papadilim na rin kasi at traffic pa kaya walang nakapansin sa kanya. Pero base sa nakikita kong bulto ng nakatalikod na kausap niya, isa siyang babae. Hindi ko rin alam kung ano ang nakain ko at bumaba ako ng jeep. Inaatake ng selos na nilapitan ko ang dalawa para lang mapahinto sa di kalayuan. Nakilala ko kagad ang boses ni Monique. Tila may pinag-uusapang seryoso ang dalawa dahil umiiyak na si Monique sa kabila ng pagsinghal sa kanya ni Jared. Ano kaya ang ginagawa nilang dalawa dito? Tsaka ano bang pinag-aawayan nila? Ang dami mong pinangako sa akin, Jared. Ang dami mong sinabi sa akin na tutuparin mo. Ngayong hindi ko na gustong sayangin ang pagkakataon ko at inaalok ko na sa'yo na tatanggapin ko ang pagmamahal mo. Ako naman ngayon ang tinatanggihan mo. Oo, kasi masyado kang selfish. Nung ubod ka pa ng ganda, halos hindi mo ako pansinin. Tapos ngayon na wala ka ng maipagmamalaki. Aba, ikaw naman ang nangungulit. Nahihibang ka na ba? Ganon. Wala kang ibang hinangad kundi ang kagandahan ko. Ang babaw mo naman palang klaseng tao. Masama bang mangarap? Natural binata ako. Naghahanap ako na magiging kasintahan. Pero wag mo naman akong lokohin na parang katawa-tawa ako sa tingin mo. Ayoko na sa'yo, okay? Kalimutan mo na mga pinangako ko. Ayoko na sa'yo dahil kumupas na ang ganda mo. Pangit ka na. Wala ka nang maipagmamalaki sa akin. Bastos ka! Hayop! Walang hiya! Pinaasa mo lang ako, manloloko ka! Ang dami mong ipinangako sa akin, tapos malalaman ko kalokohan lang pala ang lahat ng yun? Wala eh. Ganyan naman talaga ang buhay, di ba? Kailangan maging alerto at praktikal. Gusto kita. Nasabi ko pa nga sa'yo na mahal kita eh. Pero wala na. Kasabay ng paglaho ng kagandahan mo ay ang paglaho din ng pagmamahal ko sa'yo. Jared, ano ba? Seryoso kang iiwan mo ko rito? Jared! Walang gagahasa sa'yo. Sa pangit mo ba namang yan? Nakita kong tuluyan na ngang nakalayo ang binata sa kinatatayuan nila kanina. Naiwang umiiyak si Monique. Kung sa ibang pagkakataon at ibang tao lang ako, malamang humahalakhak na ako sa labis na tuwa. Dahil tuluyan na ngang tinalikuran ni Jared si Monique. Nagbago na ang kanyang ugali. At sa totoo lang, hindi ko yun nagustuhan. Bago pa man umalis si Monique, nakalapit na ako sa kanya. Kita kong gulat na gulat ang dalaga, hindi makapaniwala na maaabutan ko siya sa lugar na yon. Gayunpaman, hindi ako nagpakita ng kahit na anong masamang reaksyon. Tinapik ko ang kanyang balikat. Okay ka lang? Nag-away kami ni Jared eh. Narinig ko nga. Nasaksihan mo pala ang lahat. Monique, huwag kang mag-alala. Hindi naman ako mapanghusgang tao eh. Pasensya na kung hindi ko man lang nasaway si Jared sa lahat ng mga sinabi niya sa'yo ha. Hindi ko naman inaasahan na sasabihin niya yun eh. Pasensya na. Wala ka namang kasalanan, Trina. Sa pagitan lang namin to ni Jared. Hindi ko lang kasi akalain na dahil sa pagbabago ng pisikal kong anyo, iiwasan na niya ako. Mas mapanghusga pa siya sa lahat ng mapanglait na tao. Kahit na, Monique, kaibigan ko si Jared, kaya responsibilidad ko rin na pagsabihan siya. Paano? Saan ka pupunta niyan?
Uuwi na siguro ako. Sinadya ko lang naman talagang makipag-usap kay Jared kasi iniiwasan niya ako sa eskwelahan. Gusto mo ba ihatid na kita? Naku, wag na. May sasakyan naman ako tsaka hinihintay ako ng driver. Buti hindi kanya sinusumbong sa mga magulang mo, no? Ayokong gumaya sa iba, Trina. Gusto ko lang naman na itrato ako ng normal Yung pambubuli kanina, tanggap ko na yon. At least kahit pumangit ako, nararamdaman ko na ngayon na normal akong tao, na hindi nila ako kailangang itratong parang kung sino. Napaka down to earth mo talaga, no? Wala naman kasing magagawang mabuti ang maging mapagmataas Mas malapit tayo sa karma. Tsaka wala namang mawawala kung mas pipiliin nating maging mabuting tao kesa sa maging mapang-api. Hindi naman to teleserye. Ngumiti ako at pilit na tinago ang pag-usbong ng awa habang inaayos niya ang scarf sa tumatabing sa mukha niya. Oo nga at may kakaibang nangyari sa mukha ni Monique, pero hindi nun matatakpan ang kagandahan niya. Nakikita ko pa rin ang maningning niyang mga mata, ang mapupula niyang labi. Tila tinakpan lang ang alindog niya pero hindi ibig sabihin nun tuluyan na nga yung naglaho. Alam mo, baliktad yata ang pagkakaalok mo Mukhang dapat akong maghahatid sa inyo. Halika, sabay na tayong umuwi. Naku, parang nakakahiya naman yata. Ano ka ba? Okay lang yon. Maliit na bagay lang naman ito Unless natatakot ka rin sa akin. Bakit naman ako matatakot sa'yo? Kulang na lang sabihin ko sa kanya na hindi ko kailangan mandiri sa kanya dahil ako naman talaga ang may kagagawan kung bakit siya nagkaganyan. Pero hindi ko na lang isinatinig ang alalahaning yon. Namangha pa ako nang makasakay ako sa magara nilang kotse. Kay galang pa ng kanilang driver na kahit ganun na ang itsura ni Monique ay nakikita ko pa rin ang pag-aalala at pag-iingat ng kanyang empleyado. Mas lalo akong nalubog sa kahihiyan dahil sa aking ginawa. Ako na may negatibong pag-iisip, ako na nagpadala sa selos kung wala namang basihan kung dapat ko bang maramdaman. Kahit noong huminto kami sa harap ng aming bahay, puno pa rin ng pag-iingat sina Monique at ang driver sa akin. Nahihiya akong nagpasalamat sa dalaga. Maraming salamat nga pala sa paghahatid niyo sa akin, Monique. Halika, dito na lang kayo maghapunan. Siguradong matutuwa ang mga magulang ko kapag nakilala ka. Ha? Tsaka na lang, Trina. Baka kasi iniisip mo ang magiging reaksyon nila? Huwag kang mag-alala, hindi naman sila kagaya ng iba Sila ang pinakamaintindihing taong nakilala ko at kahit kailan hindi ka nila huhusgahan. Sige, sabi mo Halika, tuloy kayo. Sambit ko sa kanila. Kagaya nga ng inaasahan, naabutan ko ang aking mama na naghahain na ng pagkain sa hapagkainan. Natakam ako ng malanghapang mabangong amoy ng adobong sitaw at kalabasa. May paksiw din at sinigang na hipon. Ipinakilala ko ang aking mama at papa kay Monique. Kagaya nga ng aking inaasahan, nagkasundo sila. Todo alalay sina mama sa akin na pati si Monique ay pinagsisilbihan nila. Napapansin ko pang maluha-luha ang kanyang mga mata kaya pinaramdam ko sa kanya na welcome siya sa bahay namin. Kahit sa totoo lang, inuusig na ako ng matinding konsensya dahil sa aking ginawa. Ang bait naman ng mga magulang mo, Trina. Magkasing bait kayo. Mababait talaga sina mama at papa. Kahit halos i-spoiled nila ako sa lahat ng bagay. Gayon pa man, lagi nilang sinasabi sa akin na walang masamang maghangad basta paghirapan ng mga bagay na nais makuha ng walang masasagasaang sinuman. Hindi nga lang ako sigurado sa sarili ko, Monique. Hindi ko alam kung kaya ko bang pantayan ang kabaitan nila Bakit naman? Kasi may mga bagay akong nagawa na hindi maganda sa kapwa ko at labis akong nagsisisi na kahit ngayon nakukonsensya ako at naaawa sa kanya. Naiintindihan kita, Trina. Isa pa, tao ka lang naman Bata pa, may mga bagay talaga tayong nagagawa na huli na bago natin mapagtanto na mali pala ang mga yon. Pero at least nagsisisi ka, hindi ba? Tsaka okay na yon. Napakabait mo talaga. Nahihiya tuloy akong alukin ka na maging kaibigan. Aba, at sino naman ako para tumanggi? Ikinalulugod kong maging kaibigan kita, Trina. Sambit pa ng dalaga tsaka ako niyakap. Hindi ko na napigilang pumatak ang aking luha. Tahimik akong umiyak. Makailang beses namang hinaplos ni Monique ang aking likod.
Hindi ko inaasahan na darating sa puntong siya pa mismo ang dalagang sobra kong pinagselosan ang aalo sa akin sa kasalanang ginawa ko laban sa kanya. Napakasama kong tao, selfish, walang awa. Dahil sa aking mga napagtanto, nagdesisyon akong babawi ako kay Monique kahit sa simpleng alok ko lang sa kanya ng pagkakaibigan. Naging abala ako sa klase ng mga sumunod na araw. Palagi kaming nagkikita ni Monique at natutuwa akong hindi na rin siya pinakikialaman pa ng mga bullies. Humingi sila ng paumanhin pagkatapos ko silang kausapin. Pero hindi si Jared na mas nangibabaw ang panlalait sa kanyang itsura. Madalas pa niyang kasama ang kanyang mga barkada na nakikipagbulungan sa kanya sa tuwing napapadaan kami sa harapan nila. Minsan naman may nakikita akong mga bagay na pasimpleng inaabot nila sa bawat isa. Hindi ko na lang yun binigyan ng pansin dahil naging abala na rin ako sa sarili ko. Kaso hindi ako nilubayan ni Jared. Madalas niya akong kulitin na kung hindi man lasing ay amoy usok at mukhang natuto ng manigarilyo. Dala yata ng pagnanais ni Jared na makausap ako, kinorner niya ako sa isang koridor nang minsang maghiwalay na kami ni Monique para pumasok sa kanya-kanyang mga klase. Trina, kumusta ka? Oh, Jared, ikaw pala. Bakit? Matagal na din kasi tayong hindi nag-uusap eh. Okay lang, busy din naman ako sa pag-aaral eh. Eh ikaw? Heto, busy ako sa kaiisip sa'yo. Nakadrugs ka ba? Hindi ba't head over heels ka kay Monique? Dati yun. Aminado na ako ngayon. Alam ko na kung sino talaga ang gusto ko. Sorry kung ngayon ko lang napagtanto ang mga bagay-bagay, Trina. Sorry kung pinaiyak kita. Sorry din kung nasaktan kita dahil mas pinili kong babaeng hindi naman talaga karapat-dapat para sa akin. Napataas ang kilay ko sa sinabi niya. Noon ko napagtanto na maski ang pasimpleng ngiti ng binata ay wala ng epekto sa akin, Miss Winnie. Hindi na ako kinakabahan sa tuwing nasisilayan siya ng aking mga mata. Hindi na lumulukso ang puso ko sa tuwing humahakbang siya papalapit sa akin. May nagbago at napalitan ng pagkairita. Ngayon ko lang napansin na may pagkahambog pala si Jared. Yung akala niya, siya na ang pinakapogi sa lahat ng kalalakihan sa university. Malakas ang loob niyang magyabang kasi akala niya habulin siya ng babae at sumikat lang naman siya dahil sa panliligaw niya noon kay Monique na ilang beses din naman siyang binasted. Wala sa sariling iniangat ko ang aking kanang kamay at malakas siyang sinapak. Gulat na gulat si Jared sa aking ginawa. Ni wala sa hinagap na magagawa ko yun sa kanya. Trina? Lalaki ka bang talaga? Alam mo, nagsisisi talaga ako na nagpakatanga ko sa'yo eh. Nagsisisi ako na nagkagusto ko sa'yo. Eh wala ka namang kwenta. Trina, ito naman ang gusto mo, di ba? Ang mahaling kita. Ito na ako, solo mo na ako. Kahit kailan, hindi na ako magkakagusto kay Monique. Iiwasan ko na siya. Napagtanto kong ikaw pala ang mahal ko. Eh gago ka pala eh. Alam mo dati may gusto ko sa'yo pero hindi na ngayon. Isa kang malaking turn off sa pagkababae ko. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Jared. Napalingon siya sa paligid at napansing paparami na ang nanonood sa amin. Nakita ko sa mga mata niya na gusto niya akong saktan pero alam kong iniiwasan niyang may makitang hindi maganda sa kanya ang mga tao. Marahan niyang hinigit ang aking braso at gigil akong binulungan. Ano bang pinagsasabi mo, Trina? Ipinapaya mo ba ako talaga sa harapan ng maraming tao? Sinasadya mo ba to? Ang hirap kasi sa'yo, Jared. Nasasanay ka na puro magaganda ang nasa paligid mo eh. Bakit? Hindi ba may gusto ka kay Monique? Ilang beses mo siyang niligawan. Anong nangyari at iniwasan mo siya? Huwag mong sabihing nandidiri ka na sa itsura niya. Trina. Sayang, Jared. Baliw na baliw pa naman ako sa'yo noon. Pero ngayong nakita ko na kung paano ka makitungo kay Monique, alam ko na ngayon na wala sa akin o sa kanyang problema. Ikaw, Jared, ikaw ang may problema. Trina, Jared, anong nangyayari? Nag-aaway ba kayo? Ikaw, kasalanan mo to, Monique. Pati si Trina galit na sa akin. At mukhang close na kayo, ha? Ano, magkaibigan na ba kayo? Pinag-uusapan niyo ako? Oo, pinag-uusapan namin kung gaano kasama ang ugali mo.
Halika na, Monique. Iwanan na natin ang hayop na lalaking yan. Trina, sandali! Wag na wag kang magkakamaling sundan kami, Jared. Sayang lang akala ko nasira ng pagkakaibigan natin sa pagtatapat ko sa'yo. Pero mas lalong sinira mo ang pagtingin ko sa'yo dahil sa masamang ugaling pinakita mo. Walang nagawa si Monique nang hablutin ko siya at isama paalis. Malayo na kami sa kinaroroonan ni Jared nang huminto kami ni Monique. Tama bang narinig ko, Trina? Nagtapat ka ng pag-ibig kay Jared? Oo, may gusto kasi ako kay Jared, Monique. Pero dati yon, saksi ako sa matinding pagkagusto niya sa'yo. Ilang beses din akong sumunod-sunod sa kanya na tila ba isang desperadang babaeng wala ng pag-asa na magkaroon ng relasyon sa buhay. Matagal ko na siyang gusto, Monique. Simula pa nung mga bata pa lang kami. Sorry, hindi ko alam. Naging dahilan din pala ako ng pagkabigo mo sa pag-ibig. Kaya pala sa tuwing makikita kita, palagi kang malungkot. Patawarin mo ko. Wala ka namang kasalanan eh. Sa katunayan yan, ikaw pa nga ang nagligtas sa akin mula sa muntikan ko ng pagkabaliw sa kanya. Ha? Paano ko naman nagawang iligtas ka? Sa pamamagitan mo, nalaman kong hindi naman pala sincere magmahal si Jared. Ang gusto lang niya ay ang maganda at maipagmamalaki niya. Bulok ang pagkatao niya, Monique. Ngayon ko lang napagtanto na tama nga ang payo sa akin ng tito ko. Humarap ako kay Monique at niyakap siya. Nagkaiyakan kami at nagpasalamatan. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya ng personal pero natatakot akong ipagtapat sa kanya ang mga nagawa ko kaya nalagay sa miserableng sitwasyon ng buhay niya. Mula ngayon, wala na tayong aatupagin kundi ang mapabuti ang buhay ng bawat isa. Iiwasan ng mga mapansamantala at mapang-abusong ang habol lang ay kagandahan at kasikatan. Yan din ang gagawin ko, Monique. Maraming salamat ha. Naging maayos din naman ang aming pagkakaibigan sa paglipas ng mga araw. Ayun nga lang, may mga pagkakataong nag-aalala ko para kay Monique. Mas lalong lumalala ang kanyang karamdaman eh. Madalas na siyang hindi pumapasok kaya palagi ko siyang dinadalaw sa bahay nila. Nang makita ko ang dalaga, naawa ako ng husto sa kanya. Nakita kong namayat si Monique at namumutla. Wala na ring kislap ang sigla ng kanyang mga mata. Maging ang buhok niya ay magulo at wala ng kintab. Madalas din siyang magsuka at mahimatay sabi ng mga magulang niya. Yon ang dahilan kung bakit kailangan siyang manatili sa ospital para lang maasikaso ang kanyang lumalalang kalagayan. Kumusta ka na, Monique? Heto, ayos naman, Trina. Nangihina lang pero alam ko naman nagagaling din ako makalipas ng ilang linggo. Nag-aalala ako para sa'yo, Monique. Ano kaya kung lumapit na tayo sa albularyo? Para kasing wala namang nagagawang kahit na ano ang mga doktor dito sa ospital eh. Parang mas lumalala pa ang kalagayan mo. Huwag mo akong alalahanin. Baka ganito lang talaga ang epekto ng mga gamot na iniinom ko. Mas lalo akong nangihina. Hindi, kailangan nating sumubok ng ibang paraan. Sandali, may tatawagan lang ako. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan si Tito. Alam kong siya lang naman ang makakatulong sa akin sa mga oras na ito eh. Hindi ko na rin kayang pagmasdan ng matagal ang aking kaibigan. Matagal ko siyang tinuring na karibal pero wala naman akong narinig na kahit na ano sa kanya. Kaya ang gusto ko, maging malinaw na sa amin ang lahat. Ipagtatapat ko sa kanya ang katotohanan. Kung talagang tunay na kaibigan na ang turing niya sa akin, alam ko naman na maiintindihan niya ako. Nakakailang ring lang at sumagot kagad ang tito ko. Oh, Trina, pamangkin ko, kumusta ka? Napatawag ka. Tito, pwede niyo po ba akong puntahan dito? Hindi ko na po talaga kayang tiisin ang usig ng konsensya ko eh. Tama nga naman ang timing mo. Huwag kang mag-alala, pupunta ako. Nasaan ka ba ngayon? Nandito po ako sa ospital, Tito. Pwede ko bang i-text na lang sa inyo? Oo naman. Sige, i-text mo na lang sa akin at maghahanda na ako. Tumango na lamang ako na animo nakikita ko siya sa harapan ko. Nang mamataan ko ang papalapit na si Jared, dali-dali kong tinago sa aking bagang cellphone. Ni hindi nga ako nakagalaw kagad nang hilahin ako ni Jared at dalhin sa isang sulok. Ano bang problema mo? Amoy alak ka! Naglasing ka! Mag-uusap tayo. At wala kang pakialam
kung nakainom man ako o hindi. Ano pa bang dapat nating pag-usapan? Nilinaw ko naman sa'yo na tigilan na natin to. Ano ang titigilan natin? Wala pa nga tayong nasimulan eh. Alam kong gusto mo ko, Trina. Pa-hard to get ka pa. Alam ko naman na mabaliw-baliw ka sa akin noon. Ano nangyari? Bakit nanlamig ka sa akin? Dahil nalaman mong hindi ko na kayang mahalin si Monique dahil pangit na siya? Mag-isip ka nga. Sino bang matinong taong gugustuhin na magkanobya ng pangit, ha? Ang babaw mo, Jared. May sakit na nga si Monique, sinisiraan mo pa. Sana pala ikaw na lang ang pumangit, ano? Sana lumipat sa'yo ang sakit na dinaranas ngayon ni Monique. Mas deserve mo yun eh. Sana pumangit ka. Singhal ko sa kanya sabay bira ng alis. Habang pilit kong kinakapa ang aking damdamin, gusto kong umiling. Wala na talaga akong nararamdaman na kahit na ano para kay Jared eh. Lahat ng yun, tila bulang naglaho nang makita ko ang pangit niyang ugali. Kahit kailan, hindi mapapantayan ng isang gwapong lalaki ang kabutihan ng puso ni Monique. Nagmamadali akong pumasok sa kwarto na inookupa ni Monique. Tulog ang dalaga kaya naman nakahinga ko ng maluwag. Kung sakaling nagising siya at nakita ang pagkabahala ko, malamang mag-alala siya sa akin at magtanong. Ayoko namang dagdagan pa ang sakit ng kalooban niya, lalo na't may pinagdadaanan ng dalaga. Salamat na lang at hindi alam ni Jared ang room number ni Monique. Kapag nagkataon, baka manggulo pa siya at matuklasan ang lihim kong ginawa. Mamaya gamitin pa niya laban sa akin. Ilang sandali pa, dumating din si Tito. Ipinakita ko sa kanya ang kalagayan ni Monique. Maya-maya pa binalingan niya ako ng tingin. Base sa nakikita ko ngayon, alam kong may natututunan ka sa pangyayaring ito. Tama po kayo. Ang natutunan ko maging mapagkumbaba sa lahat ng oras. Iwasan ang maging mapanghusga. Minsan ang pinakamagandang taong kilala natin, ang siya pang may pinakamasamang ugali. Nalaman kong pagkakaiba nila Jared at Monique. Well, pareho silang may itsura, pero mabait si Monique, mapagmahal at mapagkumbaba. Samantalang si Jared naman, mayabang at mapagmataas. Tama ka, Iha. Ano pa ang mga napansin mo? Dati po gusto ni Jared si Monique kasi maganda. Ngayon kahit ano pang katayuan niya sa buhay, ayaw na ni Jared sa kanya dahil sa naging pagbabago ng pisikal niyang anyo. Ako naman gusto ko si Jared, halos gawin ko ang lahat para lang mapansin niya. Gumawa pa nga ako ng mga hindi magagandang bagay na kalaunan pinagsisisihan ko. Tsaka ko naman po nakita ang klase ng ugaling pinakita ni Jared kay Monique simula nang may mangyaring hindi maganda sa mukha ng dalaga. Naging mayabang na siya, mapili at mataas ang kumpiyansa sa sarili. Malinaw na kung sa akin man mangyari ang nangyari kay Monique, hindi niya ako magugustuhan dahil nakatingin lang si Jared sa pisikal na anyo at hindi sa tunay na kabutihang nilalaman ng puso. At alam mo bang hindi niya naman tunay na mahal si Monique? Idinaan ko nga lang ito sa pagtatawas. Pero may pustahan pala sila ng kanyang mga kaibigan na kapag napasagot niya si Monique, malaki ang mapapanalo niya. Ay grabe naman palang samang tao niya. Kaya ngayon, oras na ng paniningil, Iha. Gagamutin ko na si Monique at babalingan ang inalay mong lalaki sa akin, si Jared. Nanlaki ang mga mata ko nang may ilabas na malaking tila kahon ng sapatos si Tito. Minuksan niya ito at may inilabas siyang manika na kasing laki ng mga Barbie dolls na binibenta sa merkado. Gawa ito sa putik at kulay itim. Ang pinagtataka ko lang, may nakadikit na kung anong makapal na balat sa bandang mukha ng manika, parang kagaya ng nasa mukha ni Monique. Kinabahan ako, napalunok ng laway. Nakita ko nang tanggalin ni Tito ang makakapal na balat sa manikang hawak niya. Anong klaseng bagay po yan? Secret. Heto, tanggapin mo na tong ointment na ginawa ko mula sa mga halamang gamot at ipahid mo sa mukha ni Monique. Ibang klase ka, Tito. Nagbibigay ka ng karamdaman pero may gamot ka rin. Siyempre naman. Kailangan kapag gumawa tayo ng mga sakit, dapat may antidote. Sa bagay, mas maganda na yung handa. Sige na, gamutin mo na ang kaibigan mo. Basta kahit anong mangyari, wag na wag mong sasabihin sa kanya ang tungkol dito. Opo, Tito. Tumalima na ako sa utos ng aking tiyuhin. Tinanggalan ko ng takip ang binigay niya sa akin tsaka dinutdot ang aking daliri.
Ipinahid ko yon sa kanyang muka. Hinayaan ko itong manatili doon ng mga ilang minuto. Maya-maya pa, namangha ako. Tila ba mahika ang nasaksihan ko. Yung mga makakapal na balat sa mukha ni Monique natuklap. Lahat ng yun, tila ba maskarang napunit at inilitaw ang tunay niyang ganda. Napaiyak ako sa tuwa. Malinaw na nanumbalik na ang tunay niyang itsura. Abot-abot ang pasasalamat ko sa Panginoon dahil tinulungan niya kami. Sa wakas, nangyari na rin ang matagal ko nang inaasam, ang paggaling ni Monique. Trina, anong nangyari? Monique, may sorpresa ako sa'yo. Talaga? Ano yon? Dali-dali akong kumuha ng salamin at itinapat sa kanyang muka. Alam kong kagaya ko, nagulat siya sa nakikitang refleksyon. Sino ang magandang babae sa salamin? Sus naman, edi malamang ikaw. Totoo? Ako ba ito? Bumalik na ang itsura ko? Pero paano nangyari yun? Mahabang kwento eh. Pero para maiksi, ipapakilala ko na lang sa'yo ang tito ko. Siya ang gumamot sa'yo. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Wala yun, Iha. Sapat ng pasasalamat sa akin ang makitang nakikipagkaibigan ka sa aking pamangkin. Magiging panatag ako na nasa mabubuting tao siya at ikaw ang kasama. Mabait ka at may takot sa Panginoon. Alam kong kaya mong impluwensya ng pamangkin ko. Basta ako masaya na sa paggaling mo. Ako rin, Trina. Sabi na nga ba may awa rin ng Panginoon eh. Tuluyan na ngang gumaling si Monique. Kinausap kami ni Tito at kumuha na lang siya ng alibay tungkol sa sakit na dinanas ng dalaga. Pinalabas niyang nabati lang siya at binigyan kami ng mga bracelet na pangontra laban sa mga masasamang elemento. Magkasama kaming inayos ang muntikan ng masira niyang buhay. Sa totoo lang, naisip kong wala naman talaga akong dapat na ikainggit sa kanya. May sarili rin naman akong katangian na wala sa iba. Kaya alam kong hindi ko na kailangan na maghangad ng higit pa. Naging best of friends kami ng dati ay tinuturing kong karibal. Tinanggal ko na sa aking sistema ang walang katuturang pagseselos. Natuto na ako eh. Pero sa kabila ng mga magagandang bagay na nangyari sa buhay ko, may isa pa palang tao ang hindi natututo. Si Jared. Pauwi na ako mula sa eskwelahan ng hapong yon nang abangan niya ako sa labas ng gate. May dala siyang motorsiklo at nakikita ko naman na maayos ang tingin niya sa akin. Parang nakikinikinit ako ang dating Jared na tunay kong kakilala. Ngumiti siya sa akin na ginantihan ko naman. Dito ko lang siya natitigan ng maayos. Malaki ang pinagbago ni Jared. Nangangalumata at medyo humpak ang pisngi niya. Maihahalin tulad ko sa mga lalaking nalulong sa pinagbabawal na gamot. Mapula rin ang mga mata at palaging nangangalit ang mga bagang. Tuwing nagsasalita siya, medyo kumikibot patabingi ang labi niya. Para na talaga siyang adik, pero maliwanag naman ang kanyang itsura. Trina, kamusta? Ang tagal na simula nang huli tayong magkita. Oo nga eh, ikaw napansin ko, hindi ka na pumapasok sa school? Nag-drop out ako eh. Marami kasi kong kailangan ayusin sa bahay ko. Oo nga pala, pansin ko, pauwi ka na. Okay lang ba na sabay tayo? Pero daan muna tayo sa resto, kain naman tayo. Matagal na kasi kitang hindi na-i-invite eh. O kahit sa bake shop lang, nadaanan ko kanina, marami silang bagong bake na cake. Ha? Para saan? Hindi ba nagalit ka sa akin noon? Oo, nagalit ako sa'yo pero nung huli, napagtanto ko naman ang mga pagkakamali ko. Kaya nga gusto kitang imbitahan kumain eh, para naman makabawi ako. Gusto ko din sana mag-sorry sa'yo. Sorry sa lahat ng mga nagawa at nasabi ko ha. Sorry sa mga nagawa ko rin kay Monique. Balita ko kasi magkaibigan na kayo ngayon eh. Jared, hindi mo naman kailangan bumawi sa akin eh. Sapat na yung mag-sorry ka. Tsaka birthday ng tito ko at nasa bahay siya nagse-celebrate. Pasensya na kung hindi kita maiimbita ha. Galit pa rin kasi sa'yo ang mga magulang ko eh. Sana maintindihan mo. Okay lang Trina. Pero sana naman pagbigyan mo ako sa imbitasyon ko. Kahit sandali lang. Please. Naisip ko,
Wala naman sigurong masama kung pagbigyan ko si Jared para lang sa sandaling pag-uusap. Pagkatapos kasi nito, nagdesisyon na akong layuan siya. Pareho niya kaming sinaktan ni Monique sa magkaibang paraan nga lang. Pero iisa ang sama ng ugali niya, malupit at mapanglait. Inalalayan niya akong makasampa sa motorsiklo niya matapos akong tumango. Ilang sandali lang, nakarating kami sa isang bake shop at napa-order siya ng cakes at drinks. Ako naman, saglit na nag-CR at tinawagan si Monique para ipaalam kung nasaan ako at kasama ko si Jared. Trina, nasan ka na ba? Nasa bake shop ako kasama si Jared, Monique. Seryoso? Akala ko ba hindi ka na makikipag-usap sa kanya? Matigas kasi ang ulo ng lalaking to eh. Parang naghahanap pa ng closure kahit wala naman talaga kaming dapat pag-usapan. Pero okay lang, saglit lang naman ako dito eh. Mamayang konti aalis na rin ako. Sige, mabuti pa nga. Pero teka, paki-on na lang ang location ng phone mo para sakali man malaman ko kung nasaan ka. Ha? Bakit naman? Masama kasi ang kutob ko, friend eh. Basta mas mabuti na yung sigurado, okay? Sige na nga. O haya, naka-on na. Kahit itrack mo pa ako sa phone mo, malalaman mo kagad kung nasaan ako. Mabuti naman. Paano, bilisan mo na lang dyan, okay? Nakuha ko na ang cake ni Tito. Tuwang-tuwa nga siya kasi nag-abala pa raw tayo. Birthday naman niya so ayos lang. O paano, kailangan ko nang balikan si Jared ha? Sure, ingat ka. Huwag basta-basta magtitiwala ah. Ibinaba ko na kagad ang cellphone at sinilid sa bulsa ng suot kong jeans. Nang bumalik ay nakahanda na ang mga pagkain sa mesa. Hindi ko matanggihan ang masasarap na cake lalo na't mahilig ako sa matatamis. Kaso yun nga lang ang pagkakamali ko nang kainin ko ang pagkaing ibinigay niya sa akin. Sa kalagitnaan kasi ng paglagok ko ng pinainom niyang soft drinks, nakaramdam ako ng pagkahilo. Teka, bakit ganun? Parang nahihilo ako. Bakit? Ano nangyari? Okay ka lang ba? Teka, nahihilo kasi ako eh. Sinubukan ko ang lumingon sa paligid pero talagang hindi ko kayang titigan ng maayos ang bawat tinititigan ko. Hanggang sa hindi ko na namalayan, nagdilim ang paningin ko. Nang muli akong magising, nasa isang masikip na lugar ako, nakagapos at may piring sa mata. Hindi rin ako makasigaw dahil may busal din ang aking bibig. Kinilabutan ako at inalala kung ano bang nangyari sa akin. Huli kong natatandaan, kausap ko si Jared bago ko nawalan ng malay. Kinakabahang sinubukan kong magpumiglas. Teka, kising ka na pala, best friend. Ano, okay ka pa ba dyan? Oo nga pala, hindi ka makapagsalita. Tanggalin natin ang piring mo sa mata, pati ang busal sa bibig mo. Hayop ka, Jared! Anong ibig sabihin nito? San mo ako dinala? Obvious ba? Di tinago ka. Ikaw naman kasi, ang dami mong arte. Nakahanda na nga akong mahalin ka, ayaw mo pa. Nagdrama ka pa at nanisi sa nangyari kay Monique. Hindi na kita gusto, gago! Hindi mo ako kailangang gantihan! Bakit hindi? Akala mo sa akin, gago? Ikaw ang may kasalanan kung bakit nagkasira kami ni Monique. Dahil sa kasakiman mo, pinakulam mo siya. Hindi totoo yan! Anong hindi? Magsisinungaling ka pa? Narinig kita na may tinawagan ka sa cellphone mo nung magkita tayo sa ospital. Akala mo ba hindi kita sinundan? Nang dumating ang tiyo mo, narinig ko lahat ng pinag-uusapan nyo. Pinagtakpan pa niya ang kabaliwan mo. Sinundan ko kayo sa kwarto ni Monique at narinig ko lahat. Sige, aaminin ko. Ginawa ko nga yun, pero pinagsisihan ko na. Gumawa ako ng paraan para maibalik lahat sa dati. Kaso lang ikaw, akala ko mabuti kang tao. Kung tutuusin, nakatulong pa nga ang ginawa ko eh. Lumabas kasi ang tunay mong ugali. Kung gaano ka kasama. Wala akong pakialam. Minahal ko naman talaga si Monique. Kaso hindi ko matanggap na kung kailan siya pumangit, saka pa niya ako binigyan ng pagkakataon na mahalin siya. Hindi ba parang nalugi ako? Tapos nandyan ka? Naisip ko, bakit hindi natin bigyan ng pagkakataon ng isa't isa? Total naman, mahal mo ko. At baka dumating din ang oras na ma-develop ako sa'yo. Kaso nagmaganda ka at ipinagtabuyan ako. Akala ko pa naman,
Selos na selos ka sa tuwing nilalapitan ko si Monique. Tapos ngayon malalaman ko, nagkakasundo kayong dalawa? Ano, sabihin mo sa akin, tomboy ka ba? Hindi ako tomboy, Jared. Pero isa lang ang sigurado ko. Bakla ka! Bakla! Alam mo kung bakit? Malaki ang katawan mo, pumapatol ka sa katulad ko. Ang kapal naman ng mukha mo. Hindi nagustuhan ni Jared ang aking sinabi. Puno ng galit na sinampal niya ako na ikinatulig ng aking buong pagkatao. Simulat sa pool walang sino man ang nanakit sa akin, kahit ang sarili kong mga magulang. Hayop ka! Pakawalan mo ako rito! Bakla! Hindi ako bakla! Muli, salitan niyang sinampal ang aking magkabilang pisngi. Halos mahilo na ako sa lakas nun, lalo na't nagsisimula ng mamaga ang aking muka. Naramdaman ko na rin ang pagbakat ng kanyang palad sa aking pisngi. Sobrang sakit sa totoo lang. Pero hindi ko pinakita sa kanya na nasasaktan ako. Ni hindi nga ako umiyak eh. Para sa akin, binigyan ko na siya ng pagkakataong laitin ako oras na makita niyang pumatak ang mga luha ko. Talagang matapang ka. Hindi ka man lang umiyak. Malayo ka na sa lampa at balat sibuyas na kababata ko noon na palagi kong pinagtatanggol. Lumabas din sa bibig mo. Magkababata tayo. Bakit mo to ginagawa? Dahil gusto ko. May iba pa bang rason, ha? Siguro adik ka, no? Huwag ka nang magkunwari, Jared. Alam ko ang totoo. Kahit hindi mo pa sabihin. Huwag mo nang bilugin ang ulo ko sa pagsasabing minahal mo si Monique. Dahil alam ko, pinagpustahan niyo lang kami ng mga kaibigan mo. Talagang matalino ka, Trina. Nalalaman mo kagad ang mga bagay-bagay. Pwes, ano pang itatanggi ko? Ngayong alam mo naman pala ang totoo. Sige, sasabihin ko. Adik nga ako. At ang pustahan, totoo yun. Nagpustahan kami ng mga kaibigan ko. Ang gagawin namin pambayad, mga drugs. Ano, masaya ka na? Hayop ka, Jared! Magbabayad ka! Ang tapang mo nakagapos ka naman dyan. Sayang lang. Bala ko pa naman sana makipagkaibigan uli sa'yo eh. Kaso, hindi ko din pala gusto ang ugali mo. Ano ba? Pakawalan mo ako! Hindi. Dito ka na mamamatay. Napasigaw ako nang maglabas siya ng martilyo at binalak na sana akong pukpukin. Kaso lang, nagulat ako nang makitang natulala si Jared. Kitang-kita ko kung paanong animo may malakas na puwersang hindi nakikita ang nagbabalak na labanan ng binata. Pinigil niya ang kamay na may hawak na martilyo dahil imbis sa akin, pinupuntirya niya yon sa kanyang sariling ulo. Anong nangyayari? Baka kinakarma ka na, Jared. Monique, anong ginagawa mo rito? Paano mo kami natuntun? Bago mo pa makidnap ang kaibigan ko, tinawagan niya ako at pinaalam na magkasama kayo. Masama ang kutob ko sa'yo, lalo na't ilang beses na kitang nakitang kasamang mga kaibigan mong drug addict. Kaya naman pinaon ko sa kanyang location ng cellphone niya. Kaya kahit hindi ko siya tawagan, na-trace ko siya kagad. Talagang mga tuso kayo. Pareho kayo ng kaibigan mo. Sana lang hindi ka magsisi at nakipaglapit sa kanya. Alam mo bang kinulam ka niya at pinagselosa ng gusto noon? Huwag kang mag-alala. Alam ko ang tungkol doon. Sinabi na sa akin ng tito niya. At naiintindihan ko sila. Kasi nalaman namin ang tunay mong ugali. Yang bait-baitan sa simula. Tapos malalaman ko na lang na nakipagpustahan ka sa mga kaibigan mo para sa kakarampot na droga. Wala kang pakialam. Bahay ko to, maarting babae. Oo nga, wala naman talaga akong pakialam sa kahit na anong gusto mong gawin eh. Kaso lang pasensyahan tayo. Hindi ako ang may kagagawan sa kababalaghang nangyayari sa'yo ngayon. Napasigaw si Jared nang tila nagkaroon ng sariling isipan ng kanyang kamay na may hawak na martilyo. Pinukpok niya yon sa kanyang sariling ulo. Anong nangyayari? Abay malay ko, baka kinakarma ka na nga. Ikaw naman kasi, pwede mo naman kaming maging mabubuting kaibigan. Pero pinili mo pa talagang saktan kami ni Trina. Pasensya ka na lang kung may mga hindi kami nakikitang kaibigan na nagbabalak na gumanti sa'yo. Hindi ako dapat na ginagantihan. Wala akong kasalanan. Biktima lang ako ng panluloko nyo. Hindi ka biktima. Sa katunayan, ikaw ang manloloko eh. Tumawa pa si Monique sa aking sinabi at nagmamadali niya akong kinalagan.
Naalala ko ang mga siniwalat kanina ni Jared at nahihiyang tumingin ako kay Monique. Monique, yung tungkol sa sinabi ni Jared, hayaan mo akong magpaliwanag. Trina, huwag kang mag-alala. Matagal ko nang alam yon. Hindi ko lang sinabi sa'yo kasi nag-aalala ako na mahiya ka eh. Tsaka kalimutan mo na yon, okay? Wala na sa akin ang nakaraan. Nakatulong pa nga yun sa pagkilala ko sa tunay na pagkatao ni Jared eh. Paano mo nalaman? Noong ginamot ako ng tito mo sa ospital, nakita ko kung gaano ka kasaya nang makitang gumaling na ako. Nagpapanggap lang akong tulog ng mga sandaling yon. Dito ko nalaman na mabait ka at ayaw nang may nasasaktan dahil pinagsisihan mo nang nagawa mong kasalanan. Tsaka masaya nga ako na nakipaglapit ako sa'yo. Kaya huwag ka nang mag-isip ng kahit na ano ha. Kasama ko si tito. Siya ang gumagawa ng kababalaghan kay Jared para magkaganyan. Buti na lang talaga na i-on mo ang location ng cellphone mo. Maraming salamat talaga, Monique. Hindi ko pa lubos akalain na ikaw pa ang magliligtas sa akin. Kaibigan at kapatid na ang turing ko sa'yo. Hindi na yun magbabago pa, Trina. Kaya kahit anong mangyari, asahan mong nasa likuran mo ko. Nakahanda akong tumulong sa'yo. Niyakap ko ng mahigpit si Monique. Hindi ko na pinansin si Jared na noon ay nagwawala at namimilipit sa sakit. Ano man ang nararamdaman niya ngayon, malakas ang kutob kong may kinalaman doon si Tito. Dahil kahit noong inaalalayan ako ni Monique palabas ng kinaroroonan namin, hindi man lang siya nagpakita at nanatili daw sa sulok habang pinagmamasdan ang pagwawala ng lalaking muntik nang magpahamak sa akin. Sa awa ng Panginoon, naipakulong namin si Jared. Matibay ang ebidensya sa kanya lalo na't sumaksi ang tindera sa bake shop at binigyan ng otoridad ng kopya ng CCTV kung saan kitang-kita ang ginawa niyang pagkidnap sa akin. Dagdag kaso pa sa kanya na dinroga niya ako para mawalan ako ng malay kaya mukhang mahihirapan na siyang makalabas sa kulungan. At least safe na tayo. Wala nang loko-lokong lalapit sa atin para saktan tayo. Nangihinayang lang ako sa sinapit ng buhay niya. Naging magkababata kami at mabait naman siya eh. Hindi ko lang alam kung bakit siya nagkaganyan. Hindi na ako magtataka. Nalulung siya sa pinagbabawal na gamot eh. Lumabas na ang resulta ng drug test at nagpositibo siya na gumagamit ng drugs. Sinayang niya lang talaga ang buhay niya, no? Napakarami pa naman sanang pagkakataon para magbago siya pero hindi niya ginawa. Wala na tayong magagawa. Yun na talagang sasapitin niya sa buhay niya eh. Maging preso hanggang kaya niya. Pero salamat ha, niligtas mo ko. Mas magpasalamat tayo sa tito mo. Siya ang may hawak ng kababalaghan na nagpasuko kay Jared. Sabay naming nilingon ang tito ko na noon ay nakangising kumaway sa amin. Alam kong marami siyang kalokohan pero hindi ko inaasang hindi pa pala siya makukontento hanggat hindi personal na humingi ng tawad sa amin si Jared. Niyaya niya kasi kami na magtungo sa kulungan makalipas ang 2 linggo. Tito, hindi na rin naman siguro hay si Jared ngayon ano? Iha, wala na siyang mapagkukuhanan ng drugs dito sa loob ng kulungan. Saka nahuli na rin ang supplier nila. Ay, mga kabataan talaga. Hindi ko lubos maisip na magagawa nilang lumikha ng sariling kababalaghan dahil lang sa nakahit-hit sila. Sa tingin mo po, natakot na nga ba talaga si Jared, Tito? Hindi ko alam, Iha. Pero sana nga naman, matuto na siya sa kanyang leksyon. Lalo na at nasa atin ang alas para makakita pa siya ng araw, kalsada at kalayaan sa labas ng bilangguan. Lumapit kami sa warden at sinabi namin na dadalawin si Jared. Sa visitors area kami pinaghintay. Ilang sandali pa lumabas na ang binata at nakaposas. May kasama siyang pulis na siyang umaalalay sa kanya para makaupo. Gulat na gulat kami ni Monique sa aming nakita. Mas nakakasindak ang kanyang anyo dahil kumulubot at namagana ng mas makapal pa yata sa kalyo. Ang kanyang mga mata naging singkit dahil pati noon niya namamagana rin. Kung gaano nakakaawa ang mukha ni Monique noong pinakulam ko ang babae, triple pa ang dinanas ngayon ni Jared. Oh my God! Anong nangyari sa'yo, Jared? Eto, pumangit. Tito? Nagkibit lang ng balikat si Tito pero alam kong may kinalaman siya ngayon sa pinagdadaanan ni Jared.
Hindi ko alam kung matatawa o maaawa ako sa lalaki. Sobrang miserable na talaga ang itsura niya. Parang wala na sa ayos ang mukha ng binata eh. Naglaho ang gandang lalaki niya na maski ang mga kasamahan niyang preso ay kinukutsa na siya. Karma ko na nga siguro to dahil sa nagawa ko sa inyo, Trina. Lalo na sa panglalait ko kay Monique. Nagkamali ako sa mga naging desisyon ko sa buhay. Pinasok ko ang pagiging adik at munti ko pa mapatay ang kababata ko. Alam mo Jared, marami namang paraan para magbago eh. Kasi sa totoo lang, tayo ang nagdadala ng mga sarili natin, hindi ang ibang tao. Alam ko yon dahil ako man na tinawag ni Trina na anghel sa kabaitan, nagkamali rin. Ako rin, minsan na ako nagkamali at pinagsisihan ko na yon ng husto. Sa totoo lang Jared, masarap gumawa ng kasamaan eh, lalo na kapag napapaiyak ko ang aking mga kaaway. Pero napagtanto ko, maganda ba ang ginagawa ko sa mata ng ibang tao? Hindi naman eh, at kahit kailan, hindi nito mapapaganda ang imahe ko. Siguro nga mas mapapasama pa, kaya naghanap ako ng paraan para magbago. Hindi namin hinangad na makipagkaibigan ka pa sa amin. Ang kailangan mo lang gawin, gumawa ka ng kabutihan sa kapwa. Itigil mo na ang ginagawa mong kalokohan. Ayusin mo ang buhay mo. Nahihiya ako sa inyo. Ang laki ng kasalanan ko. Pero heto't malalaman ko na ginagawa niyo pa rin ang lahat para matulungan ako. Pasalamat ka, iho. Napigilan ako ng pamangkin ko. Sa galit ko sa'yo, pwede kong palubohin ang tiyan mo nung mga panahong yun. Kaya sana, habang may pagkakataon pa, huwag mo na sayangin. Wala din naman niyang magagawang mabuti. Hindi lang ikaw ang maaapektuhan, kundi pati ang mga tao sa paligid mo. Sana, umayos ka na. Nararamdaman kong hiyang-hiya si Jared sa mga pangaral namin sa kanya. Nangako naman ang binata na magbabago, sana nga lang talaga. Dahil ako man, minsan na ring naging biktima ng maling mga desisyon sa buhay. Ginamit ko pa ang wala sa lugar kong pagiging selosa para makapanakit ng tao. At ang nakakahiya, yung pinaglalaban kong lalaki, hindi naman pala karapat dapat. Kahit papaano, naging magaan na ang kalooban namin nila Monique nang lumabas kami sa kulungan. Tutulungan pa rin naman namin si Jared pero hindi na ako papayag na lumapit pa siya sa amin. Mas mainam pa rin na nag-iingat lalo na't ang mga taong hirap magbago ay may tsansa pang gumawa ng katarantaduhan kapag naburyong. Nagpatuloy kami ni Monique sa aming mga pangarap. Sa katunayan, sabay kaming nagtapos at may papasukan ng trabaho. Congratulations, best friend! Nako, proud ako sa'yo. Ang galing mo talaga. Ikaw din naman ang galing mo kaya. Tsaka sikat ka na Ang dami mo ng suitors. Hay nako, manigas muna sila sa paghihintay sa akin. Obligasyon ko muna ang pamilya ko, no? Alam mo na, nag-iisang anak lang ako Pareho naman tayo Kaso sina mama kinukulit na akong mag-asawa. Ayoko nga muna, no? Gusto ko pang magtrabaho, mag-ipon at magbabakasyon abroad. Aba, sama ako dyan Balita ko masarap pa sila ng Paris. Kung sa Netherlands kaya tayo pumunta? Pwede naman nating suyurin ng buong mundo, no? Basta mag-iipon tayo ng malaking halaga. Sa bagay, kaya simulan na natin ang pagtatrabaho? Ay, magse-celebrate pa nga tayo, Sabay kaming nagtawanan at nagyakapan ng aking kaibigan. Alam ko hindi na magbabago ang tingin ko kay Monique. Sa katauhan niya, nakatagpo ako ng kakampi, kakambal at kaibigan na kahit kailan hindi ko nahanap sa itinuring kong kaibigan na si Jared. Sa ngayon maayos naman kami sa aming mga naging karir. At take note, napuntahan na namin ni Monique ang Paris Susunod naman daw naming papasyalan ay ang Spain. Pareho pa rin kaming wala pang boyfriend at mas ini-enjoy namin ang maging single kahit nalampas na sa calendar ang mga edad namin. Hindi naman nawawala ang mga suitor na ine-entertain man namin ay kailangan pa rin naming kilalanin ng husto. Tama na ang isang pagkakamali sa katauhan ni Jared. Speaking of, nakalaya na rin after 6 years ang mokong. Talagang hinayaan siya nila mama at papa na magdusa sa kulungan. Huling balita namin, ikinasal na siya at sumama sa Kabisayaan, sa tahanan ng kanyang napangasawa. May 3 na silang anak.
Sunod-sunod daw kasi ang mga bata sa edad dahil taunang mga nakangkanyang asawa. Si Tito naman, tumigil na sa palihim na pangkukulam pero kasalukuyan pa rin siyang takbuhan ng mga tao pagdating sa mga paranormal na bagay. Nagsosolve na lang siya ng mga cases ng mga taong nais makausap ang mga namayapa at nagtitinda rin ng sikat niyang ointment na nakatatanggal ng mga karamdamang nakukuha sa hindi ordinaryong mga nilalang. Tito, wala ka ba talagang balak na mag-asawa? Sa edad kong ito, tuturuan mo pa akong humanap ng mapapangasawa? Just king bata ka. Talagang guguluhin mo pa ang isipan ko ha? Abay, forever single na ako. Paano naman kayo magkakaanak niyan? Kanino niyo ipapamana ang mga anting-anting niyo? Kanino pa? Di sa'yo. Napangiwi ako sa sinabi ni Tito. Honestly, wala akong alam sa pangkukulam o pagkausap ng mga engkanto. Okay na akong maging simpleng si Trina, ang kaibigan ni Monique na dating nagpatikim ng lagim dahil sa taglay na pagkaselosa. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. At ngayon naman po, oras na para sa ating shoutout. Shoutout po kay Len TV, kay Chris Alcantara, kay Javen Delasa na nagsabing favorite channel niya raw po ito. Salamat po. Shoutout din po kay Joanne Roa from Jordan, kay Josefina Fuelias, kay Pinoy Horror Hub from Aklan, kay Richelle Adapon, kay Lorisa Bibat from Saudi Arabia. Hello din po kay Jinky De Pedro, kay Rosalie Armado na nag-comment po sa Asawang Kawawa Upload. Ang sabi po niya, hindi na daw po siya makatulog nang hindi naririnig ang mga kwento natin. Salamat po ma'am sa pakikinig at suporta. Shoutout din po kay Margie Deonarce at Jocelyn from Taytay Rizal, kay Irene Benavides, kay Alma Datwin Altamia, kay Ma'am Elizabeth Maramot na nakikinig habang nagluluto. Hello po ma'am. Shoutout din po kay Janice Semato na nag-comment sa Mapanirang Kumari Upload. Ang sabi po niya, wag na wag ka talagang magpapautang, tumulong ka lang kung kaya mo. At wag magkikwento ng success sa buhay dahil kahit BFF mo yan at kilala, inggit pa rin yan at yung mga tao sa paligid natin. Salamat po ma'am sa pagko-comment at pakikinig. Hello din po kay Sweetest Ruby Girl, kay Melchor Dacula, kay Barbilin din po. Hello sa inyong triplets, kay Linda Beth, kay Lara Beth at Lisel Beth. Shoutout din po kay Emelinda from Laguna, kay Amy Gay Escalon Molly, kay Alona Baguio, kay Koy Cabrera, kay Luisa, kay Rose Magbanwa, kay Midel Ayura. Hello din po kay Sian at Aliyah Vloggers, kay Tamano Pansod, kay Ashley Domingo, kay Kathy Domape, kay Maria Cristina from Kuwait, kay Haina Gomez na nagsabing nakaka-addict daw po ang stories natin. Salamat po. Shoutout din po kay Yusa April na new follower daw po natin from Jeddah. Thank you po. Hello din po kay Rhea May Lasco na new subscriber din daw po natin, kay Josephine Castillo, kay Audrey Sechico, kay Jenmer Garcia at kay Mark Jimmy Guevara. Salamat po sa inyong lahat na nagkomento at nakinig. Abangan niyo pa po sana ang mga susunod kong upload ha, at huwag niyo pong kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa kwento natin. Para po mabilis niyong makita kung may bago tayong upload, pindutin niyo lang po ang notification bell para updated po kayo kagad. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Muli ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.